Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Fatty liver ang ating topic. Okay, mga atay natin. Okay? Ano ang malalang resulta nito? So, syempre, kapag sinabing fatty liver, alam mo yung pinag-uusapan natin yan pagka, yung mga tumador, yung mga umiinom ng mga alak, yan. Yan ang kadalasan ang problem nila, na problema mga lalaki dyan, fatty liver. Pagka nagkaroon ng fatty liver, pinagbabawalan na sila ng uminom. Dati yun. Ngayon, meron na tayong tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Okay, so hindi na siya galing sa alcohol. Ano ba ito? Okay? Pagka sinabing fatty liver, this is accumulation of excess fat sa liver. Okay? Ayan. Kapag hindi natin inayos ang ating lifestyle, okay? Yung fatty liver, meron yan mild, moderate, severe. Okay? Pagka hindi nyo po pinagtuunan ng pansin, hinayaan nyo yan. Bakit? Bakit yung iba hinahayaan lang? Kasi walang nararamdaman. Sometimes most of the time, it's asymptomatic. Pagka sinabing asymptomatic, walang mga simptomas yan. Pero, once na meron na yung symptoms, ibig sabihin, may damage na yung liver. So, kadalasan, fatigue, nangyayari, or, tawag dito, meron mga nangyayaring sumasakit ang upper quadrant, right? Upper quadrant ng tiyan natin, dyan yung liver natin, sumasakit na yan. Kaya kadalasan nagpapa-ultrasound or minsan madedetect natin through blood. Yung level ng liver function test ay matataas. Okay? Nung panahon ng mga, naalala nyo yung mga prutas, Gino juice, yung mga uso yung mga juice, tapos mayroong mga hinahalong mga syrup, dyan nag-boom ang non-alcoholic fatty liver disease. Akala natin, prutas, healthy. Hop! Huwag nating isiping masama ang prutas, kasi sa low carb, nasa caution food list siya. We can also consume fruits, but in moderation. If wala po tayong fatty liver disease. Okay? Kasi ever since naman sa simula pa lang, kahit sa school, tinuturo sa atin, prutas, masustansya. Hep. Pero pagka may fatty liver po tayo, medyo iwas muna tayo sa prutas. Dahil meron tong pwedeng more damage sa atay natin. Okay. Bakit? Kasi meron to yung iba kasi ang diet nila is fruits or mga vegetable. Yan yung mga plant-based. Okay lang po yan. Ang mahalaga po dito, hindi sila yung excess calories. No? Kung excess ang calories nila sa katawan nila, tapos nag-high fruit pa sila, yan yung nakaka-damage. Pero kung restricted yung calories nila is okay, nababurn yan, pwede yung sa mga plant-based, pwede sila fruits. Pero sa mga low carber, hindi natin problema yan. Because, pinaka-safe natin is strawberry and avocado. And also, dun sa caution food list ng mga prutas, tinitingnan po natin yung glycemic index ng mga prutas. Siyempre, yung mga low glycemic index, yan yung mga 44 and below. Yan yung mga approved natin. Okay? Yan yung mga approved. Okay.
Sumasang-ayon ang langit sa stars. Okay? So, yan yung mga approved natin, yung mga low glycemic prutas, pero in moderation, ha? You do not eat daily. In moderation tayo. Tapos, kung meron naman tayong mga fatty liver, huwag, bawal po. Sa mga low carb po to, ha? Okay? So, iyan. Pagka hindi natin i-correct ang fatty liver from mild, moderate, severe, pupunta siya sa cirrhosis or cancer. So, anong sagot sa liver cirrhosis or liver cancer? Liver transplant or yun lang ang alam nating management dyan. Or maghihintay na lang tayo. Okay? So, usually ang mga symptoms niyan, malala na. Okay? Sa mga liver cirrhosis or liver cancer. Meron akong patient, ito ha, hindi lang sa mga adults to. Okay? Usually, ang adults, 30 to 40% of the world merong fatty liver. Sa mga children, meron na rin. Rarely, dati dating matagal, years, ang children, rare na magkakaroon ng fatty liver. Pero sa panahon ngayon, sa generation ngayon, hindi. I have a patient, a 10-year-old male, obese. Akala nila diabetic, pero nagpakonsulta sila sa ibang pedya. So, pinalaboratory ng pedya, thinking na diabetic. Kasi merong, na dito, yung nangingitim ang leeg. Okay? So, nung meron ng resulta, sa akin pumunta, then, normal ang sugar, pero, times 3 the normal ang liver function test. So, nag-order ako ng ultrasound. And lo and behold, ang ultrasound niya is moderate fatty liver. Okay. Kinausap ko na ang parents. Pati yung mga kasama sa bahay. So, sabi ko, Mami, dalhin niyo po ang mga grandparents. Sabi niya, siya na daw magkakausap. Kasi, sabi ko, pagka hindi natin ma-address tong moderate fatty liver ng anak ninyo, there will come a time na magiging cirrhosis siya. Imagine that, 10 years old, moderate fatty liver, kung hindi niya babaguhin ang lifestyle niya, ano mangyayari? Worst scenario, liver cirrhosis or liver cancer. Okay? Wow! After 2 months, sabi ko, follow up siya with repeat laboratory. Imagine mo, yung liver function test niya, nasa 170, ngayon, I think nasa 90 na lang. Okay, so bumababa na siya. And nakita ko yung bata, nag-lose na ng weight, mga 4 kilos. That's good. And home-cooked meal na ang kanyang kinakain. And also, meron na siyang activity. Sinasama na sa mga activities yan. Exercise. Kasi isang way na ma-prevent ang fatty liver, ang obesity, magkakasama yan eh. Kasi ang fatty liver are inaano na as a metabolic syndrome. Okay? Ang fatty liver ay dahil sa insulin resistance. Bakit ko nasabi yon? Our body makes fat because of this high carb environment. Panahon natin, puro high carb, only rice, no? Sugary food, sugar drink, ay yung mga iniinom na yung mga matatamis na pagkain. Wow. So, kaya tumataas ang triglycerides natin. So, triglycerides are fats. Usually, ang nakikita sa fats sa liver are mga triglycerides. Okay? So, pagka nag-low carb po tayo, decrease ang carbohydrates, decrease din ang triglycerides. Okay? Kung hindi natin babaguhin ang ating lifestyle of
eating too much high carbs, eating too much sugary food, sugar drink, fatty liver ang mangyayari sa atin. Okay? Insulin stops fat burning. Tandaan po ninyo yan. Insulin stops fat burning. Okay, if you have insulin resistance, dyan ang insulin will stop fat burning. Yeah, please change your lifestyle. Okay? Proper nutrition, the low-carb nutrition, do fasting, be active. Okay? So, you will have a healthier body. Okay? How to diagnose? Okay. Para malaman natin paano tayo may fatty liver, usually mga diagnostic liver function test. Yung AST, ALT, or yung SGOT, SGPT. Yan yun. Pagka matataas yan, magpa-ultrasound. Kasi mas specific yung mga ultrasound, CT scan, MRI, makikita agad yan kung meron tayong fatty liver. Okay? Pwede rin kasi mataas ang liver function test na mga konting taas lang, pero pagka in-ultrasound, normal. Kaya definitely, pagka times 3 the normal ang liver function test nyo, sure ako, meron kayong fatty liver. You just don't know if it's mild, moderate, or severe. Okay? Oh, pabati muna tayo. Wow, hello. Good evening, Arlene Venus. Okay lang po ba sa may fatty liver ang meat ng pork? Okay. Diba? Low carbs, low carbohydrate diet will decrease your triglycerides. Commonly, yan yung yan yung excess fat sa liver natin. Okay? So, yes, as long as you're not eating high carbs, you're not eating sugary food, sugar drink, ang katawan natin will be fat-fueled. Ang binaburn niya is fat, not the carbohydrates. Kasi mag-a-adapt ang katawan natin. Ito is mga low carbers, no? Okay? If you are not a low carber, hindi ito para sa iyo. Okay? So, pagka low carber tayo, fat adapted, ang ating energy kinukuha natin sa fat. Okay? Mga ketogenic diet, ito yon. I-burn niya ang fats mo. Kaya, umu-okay ang liver. Walang fatty liver. Okay. Hi, Doc. Ako may fatty liver. Ano po gawin? Cathy Indiano Enero. Okay. If you have fatty liver, more than likely, you need to restrict your carbohydrates. Yung fruits, out nyo. No sweetener, no sugary food, sugar drink. So, ibig sabihin, okay kumain sa labas. Focus on home-cooked meal. Okay? Home-cooked meal, syempre, salt and pepper ang mga condiments. Wag na po muna kayo wag na kayong gumamit ng mga additives, mga may preservatives dyan. Wag na. Okay? Isanayin niyo yung sarili niyo na kumain ng healthier meal. Okay? Good evening, Nick Fefeder. Good evening, Guy Maniego from Dasma, Cavite. Safe po ba kainin yung aliges ay ulo ng hipon? Yes, as long as you are not eating high carbs. Okay? Okay lang yan. Good evening, Legit Abangers from the Makati. Yes, Junleo Mejos. Hello, hello, hello. Okay. Bagal ko daw, Roberto. Okay, sige, samahan mo akong tumakbo. Tingnan natin kung gaano kabagal ako. Okay, sumali ka sa mga triathlon para malaman mo kung gaano kabagal si Doc Bry. May light fatty liver ako, so it's mild. Minom ako ng glutathione. Fasting, low carb po ako, nagpapalaboratory ako
po ako, nag-normal na po result, wala na ako fatty liver. Need lang talaga sundin ang tamang pagkain. Yes, actually, there's no, walang medication ang fatty liver. You just change your lifestyle, makokorek yan. It's because what we put inside our body that causes problem sa organ natin. Ito specifically sa liver. Okay? Marami na po akong patient who have 170s ang mga liver enzyme na kahit na uminom sila ng mga supplements to help the liver, hindi bumababa. Okay? Pero once na nag-lifestyle change sila, inayos nila yung kinakain nila, they're doing fasting and they're exercising, bumababa ang mataas na liver function test. Until after, I think after 6 months, normal ang liver function test. Okay? Good evening, Amelia Rios. Good evening, Miss Chuchu. Doc, ano magandang gawin or number 1 iwasan pagka may problem po sa gallbladder na non-low carb po siya? Thank you. Okay, pagka non-low carb, no? Ano yung problem sa gallbladder? Is it stones? Well, kung may kidneys, kung may gallbladder stones yan, malaki na, wala na tayong magagawa doon. Okay? Ang mahalaga dyan is proper nutrition, eat real foods, huwag nang kumain sa labas, yung mga processed, mga fast food, iwasang kumain yan. Alam niyo naman processed food. Of course, more so yung mga sugar food, sugar drink. Iwasan na yan. Do fasting. Pwede naman sa mga non-low carb, mag-fasting. And also, incorporate exercise. Even though it is 20% of your health, it still burn yung extra calories nyo dyan. Okay? Sila ang nagbe-burn yung exercise. Pero kung fasting, mas nabe-burn ng mga exercise kasi konti lang yung calories niyan na nakakain kung nagfa-fasting. Okay? Mag-message si Miss Chuchu kung magkikita sa Cebu. Ay, Miss Chuchu, mag-message lang po kayo pagka nasa Cebu na kami kung gusto niyo makipagkita. Okay? Sa Sunday po, 2 p.m. Hi Doc, ang seaweeds and gnocchi po ba, okay lang po ba? Yes. Kasi bihira naman, no? Hindi naman ganun kadami yan. Sige, okay lang po. Good evening po, may fatty liver po ako. Bawal po pala ang fruits. If may fatty liver, out ang fruits. Charisma Enriquez. Siyempre, hindi ko sinabing out forever. Okay? Once na nag-normalize, nasa Quotient food list naman ang mga prutas. I-review nyo po yung food list. Nakapin po dito sa official page. Go to the Quotient food list. Tingnan nyo po. I-browse po ninyo. Okay? Pagka Quotient, in moderation yan. Hindi yan everyday. Okay? Good evening, Doc. Pwede po ba uminom ng barley pag naglo-low carb as long as it's natural? Yes. Walang creamer or walang sugar. Ano po pwede na prutas sa may fatty liver? Strawberry and yung mga berries and avocado lang. Esther Ruth, good evening. And of course, syempre, yung mga fruits na yan, pang tanggal lang ng umay. Okay? Pantanggal lang siya. Hindi siya meal. Okay. Good PM po, Doc. Ngayon lang ulit nakapanood ng live from Lawag City. Naimbag nga rabii, Sir Jimmy Lagura. Hello, Bing Soriano. Doc, pwede ba alak? Wala po ako maintenance. Okay, doon ka sa... dati kasi ang fatty liver, it's yung alcohol ang nagkakos dati. Kasi talaga lahat tumador. Okay? Sa ngayon, mas marami po ang may fatty liver dun sa mga non-alcoholic. Okay? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyo. Okay? Basta tandaan ninyo. You are in charge of your health destiny. Okay?
You are the pilot of your health destiny. You are in charge. So bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Ito, para sa mga naglo-low carb, tulong ko po ito. Sa mga maraming questions while doing their low carb journey, I will answer that. And ang topic natin is fatty liver. Ano ang malalang idudulot o resulta neto sa atin? So, kung fatty liver, hindi nyo aayusin, liver cirrhosis or liver cancer lang. Irreversible na po yan. Okay? Good evening, Mary Rodis. Doc, pag AST 55, ALT 63, sobrang taas na po ba ito? Hindi po. Hindi po. Ang sobrang taas is times 3 the normal. So usually mga 40 or 38. I-times 3 nyo yun. So kung 40 times 3, 120. Yan. Mataas na yan. Okay? Okay. Good evening po from Adele Pito. Thank you for sharing. Yes, do not forget to share this live para makatulong sa atin sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin na mayroong mga fatty liver, hindi sila aware. So, annual check-up, malalaman, liver function test, matataas, fatty liver. Hopefully, hindi. Kasi pwedeng mataas ang function test, normal ang fatty liver. Pero kung pababayaan nyo, hindi nyo bibigyan ng pansin yung mataas na liver function test, pwede kayong pumunta na sa fatty liver. Okay ba? Okay, sabi ni Live. Good evening. Thank you, Miss Evelyn Divina, for sharing. Walang audio. Ay, walang audio. Baka dyan po, Miss Leanne, pakilakasan po yung volume ninyo. May mic na yan. Meron naman sigurong audio. Naririnig siguro ako niyan. Doc, ano po sintomas per stage ng fatty liver? Yun yung napaka mahirap, no? Miss Margel Kuyangan. Halos karamihan, walang symptoms. Malalaman na lang nila annual check-up. Ang tatas ng liver function test. Tapos magpapa-ultrasound. Kung malala na po yung fatty liver, 60% may pain sa right upper quadrant. Dito sa stomach natin. Dito ang liver. Tapos nag-enlarge, malaki. So, kadalasan yung makikitaan natin, yung mga malalaki ang tiyan, hindi pansin. No? So, makikita pwedeng fatty liver sila. Kadalasan mga obese may fatty liver. Kadalasan yung mga diabetic may fatty liver. Okay? So, pwede sila magkaroon. Kasi metabolic syndrome din kasi ang fatty liver. Insulin resistance ang involved dyan. Okay? Tapos, fatty liver, positive, 20% the whole world merong fatty liver. Good evening, Miss Mami Zenny. Hello from Qatar. Kamusta po kayo, Doc? Kaway-kaway. Miss Ivory. Okay. Kailan po ba ng mga buntis ang electrolytes sa ready to drink na mabibili po sa malls or pwede po ba sa kanila yun? LC tapos buntis kung sakali. Salamat po, Doc. Abi Ballesteros, Manalang. Yes, actually, yung homemade. Wag po yung nasa mall na nabibili. Kasi meron mga sugar po yun. May mga sweetener. Okay? Thank you for sharing, Miss Pito. Insulin stops fat burning. Yes. Correct ka dyan, Miss Yen Bandasan. Good evening, Rick Rosimo. Hi, Doc. Ano pong pwedeng gawin sa daliri sa paa pag yung dalawang daliri sa dulo ay sumasakit at di magalaw? Nag-practice po kasi kami ng sayo kanina kaya iniisip ko po baka dahil doon. Yes, malamang. Anong sayaw yan? Kung ballerina, naka-tiptoe. Okay? Usually, malalaman nyo naman pag kami mga masakit sa mga paa ninyo or ano, either you run, you dance, may mga strenuous. Or baka nirarayuman na kayo. Okay?
Doc, I'm taking supplements po like collagen and apple cider na tablets. It's safe po ba pag may fatty? So may fatty liver kayo. Okay? As long as walang sugar yan, okay lang. Walang sugar. Okay? Okay lang. Hello from Tarlac, Kian Bandasan. Hi Doc, good evening. Saan nyo daw po nabili yung ginagamit nyo po pang push up? Sa Decathlon. Sa Decathlon po. Okay? Doc, bakit po namamaga ang tonsils ng mga bata? Paano po maiwasan sa mga bata, lalo sa edad na 3 years old from QC po? Okay. Miss Melinda Mariano, always. Ang throat natin, may mga normal flora na bacteria. Okay? Pagka bumagsak ang immune system natin, lalo sila nagmumultiply, nagkukos ng infection sa tonsil. So, nagkakaroon ng pamumula, pamamaga, worst, may puti kayong makikita, nana na yun. Masakit lumunok, nilalagnat. Okay, ano bang cause ng pagbaba ng immune system? Sugar. Sugary food, sugary drink. So mga ice cream, chocolate, yung mga bata, yan yung favorite ngayon eh. Kaya please, sa mga lolo't lola, auntie, tita, tito, ninong, ninang, wag na kayong pasalubong ng mga tsokolate, candy, ice cream. Nagbibigay lang kayo ng sakit sa mga bata. Because there's a study that sugar decreases immune system. Hindi lang sa bata, adult also. Okay? Kaya ang hirap ngayon, no? Sa generation ngayon na puro sugar ang nakikita nyo. Puro sugar ang naiisip niyong pangregalo. Okay? So, kayo po nagdadala ng sakit. Okay? So, ingat po kayo. So, ang tonsillitis, kailangan ng antibiotic. Okay? And please, pagka naglagay ang pediatrician nyo or yung doctor ninyo ng 1 week, tapusin ninyo ang antibiotic, ha? Huwag yung, uy, magaling na ako, wala nang sakit. Titigil na? No. Ituloy po ninyo yan because magkakaroon po ng resistant and ito ang worst. Marami pong nagkakaroon ng rheumatic heart disease kasi yung mga hindi namatay na bakterya dito bumababa sa puso, sinisira yung mga valvula niyan. Pagka nasira yung valvula, nakakaroon ng rheumatic heart disease sa mga bata. O alam mo ang gamutan ng rheumatic heart disease? Antibiotic pa rin. Pero, injection. Injection? Okay, every 21 days up to debut siya or more. Okay? So, please, once na nag-reset antibiotic, finish it at huwag niyong ititigil. Okay? Hanggat hindi natatapos yung araw na yun dapat. Okay? Okay. Hello, Nilda Miguel. Watching in Saudi Arabia, Nico Jun Dimes. Hello, hello. Good evening po, Doc. Follower po ng page nyo. God bless our community. Yes. And hopefully, dumami pa mga low-carb advocate sa community natin. Spread out this good news na kung nahihirapan kayo, may question kayo sa journey nyo sa low-carb, andito si Doc Bry, ready to answer your question. Okay? Isamika Espinas, hi Doc, bawal po ba sa atin mga magic syrups? Yes. Ayoko nang banggitin. Yes na yes. Focus lang po kayo sa salt and pepper. Pwede po kayo sa mga herbs. Okay? Pwede po yun. Garlic powder, yes. Pero yung mga marami na, yung mga nasa sachet, yung mga additives, may preservatives, wag na. Okay? Watching from Miagao, Iloilo, Gemma Nacionales.
Sherdan po from Pampanga. Rochelle Bay Bautista, thank you so much. Ilang gram ang kailangang meat per meal or per day? Elsa Taburada. Okay, if you are very active, you might multiply your weight sa 2. Weight in kilogram times 2. So yun yung, halimbawa, 50 kilos kayo, very active. Times 2, 50, so 100 grams of protein per day. Not per meal, per day. Okay? Pero pagka may mga kidney disease, iba po yun. Ibang computation yan. Ha? Okay, kung hindi naman kayo active, sedentary kayo, 1.2 times kilogram body weight. Or i-range na natin ng 1.2 to 1.7. So, depende kasi yan sa activity. Alam ko naman, yung halos karamihan sa inyo, sedentary. Pero yung mga dating mga low carber, For the stars. Yan. Sabi mo. Thank you for the stars! Jimmy Lagura? Okay na yun. Okay. Thank you so much. Okay. Good evening, Elsa Taburada. Doc, bawal po ba mga chichir? Yes, junk foods po yan. Ha? Junk foods. Lahat ng process. Out po yan. Kung gusto yung umokay ang fatty liver ninyo. And also, yes, thank you mga sharer natin dyan. Thank you so much. Hi, Doc. Good PM po from Jeng, Sky Savvy. Good evening, Doc. Barbie Villarama Elescas. Di nyo mahuhuli si Doc Bright. Okay. Kayo talaga. Hello po, Doc. Good PM po from Jeng. Ayan. Audited. Good evening, JMMG. Doc, sa fatty liver po ba? Bawal po ang stevia sweetener sa coffee. Yes. Sad to say, lahat ng sweetener, out po muna. Okay? I-recover. Mag-heal muna ang liver ninyo. Please. Diyos ko, simple lang yan. Sweetener lang yan. Sa mga low carber, kayang-kaya natin walang sweetener. You drink coffee, ang coffee, very good sa liver. Okay? Drink coffee, no creamer, no sugar, papak, approve. Okay? Good evening po. Good evening from Dasma, Cavite, Phil Estrella. Good evening, Helen Tubal. Good evening, Nay LB. Happy po pag nagla-live kayo. Thank you. Yes. Ayan. Happy. Dati ako, Doc Bry, may fatty liver before nag-LC. Now, di pa ako nagpapamedical. 2.5 months na ako sa LC, around 10 kilogram na nabawas. Well, usually mga 6 months pa ulit yung ultrasound kung makita may fatty liver pa. Nicodymes. Okay? Good PM, Rocky Hernandez, Roquesa Capito Navia. Confirm ba Cebu kayo dyan? January 14 sa hotel. Meet and greet kung gusto ninyo. Or free assessment. Free consultation. Bring your lab. Sa Cebu. January 14. 2 p.m. po yun ha. 2 p.m. So, make time. Matulin tumakbo. Triathlon eh. Okay. Sige. Yan, bandasan. Di ninyo mahuli si Doc Ray. Matulin tumakbo. Kayo naman, pwede naman akong mag-meet and greet. Mahagilap niyo pa rin ako. Okay? Hindi naman ako ganun. Pero pagka nasa race, sorry, kung gusto niyo makipag-consult, tapusin ko muna yung race. Okay. Doc, may asthma and high blood po. Okay. Magkaiba po yan. Mylene Armodoval. If you want to heal sa asthma, environment. Tingnan niyo ang environment. Malikabok, maraming pet, carpet, tanggalin niyo lahat yun. Flowers, tanggalin niyo lahat. Pabango, iwas. Okay, yan yung mga environment. Sa mga pagkain, alam mo ba ang mataas ang incidence na na-admit na asthma is eating processed food. Yung mga instant. Okay? Yung mga instant na yan, huwag nyo nang ipakain sa mga asthmatic, mga kids ninyo or mga asthmatic adults. Lahat ng mga processed food, sugar drink, iiwas nyo na. Parang awa nyo na. Kasi ang hirap ng asthma, hirap huminga,
sinusugod sa ospital madaling araw. Okay? Kaya usually, pagka may ubo-sipon, may asthmatic, 1 day lang yan. Nag-ubo-sipon sa umaga, pagdating ng gabi, hirap huminga. Okay? Kaya pagka inubo-sipon na yan, 1 day pa lang yan, check up na yan sa doktor. Okay? Pero gusto nyo mawala ang asthma nyo, processed food, sugar drink, and also, pasensya na, nakalimutan ko, sa safe food list, yung nuts out po sa mga may asthma. And also yung seafoods. Okay, mga crabs, shrimps, okay, mga shells. And also, do exercise. Kasama naman po yan sa lifestyle natin, ang mag-exercise para lumakas ang lungs nila. Okay. High blood, okay. Processed food pa rin. Healthy lifestyle, syempre yung proper nutrition, mag-fasting, exercise para makontrol ang blood pressure. Okay. Blessed evening, Elizabeth Santiago, watching from Riyadh, Twin Curver. Doc, I've been practicing low carb for almost 3 years na po, pero for the last few months, nanginginig po ang buong katawan ko. Hindi alos ako makahawak nga kung anong bagay kasi nga po nanginginig ako. Okay, Miss Annalyn Morallo, make sure you're drinking electrolytes kahit, alam mo, taon na, never nila na practice of drinking electrolytes. Okay? So, if ever nanginginig po kayo, electrolytes. After 30 minutes, kung nanginginig pa rin kayo, sigurado na yan. Sigurado na yan. Gutom. Eat. Kaya nga pagka naglo-low carb, hindi ko masyadong inaano yung fasting. Mga nag-start. Mag-focus muna sa safe food list, sa mga low carber, kung gusto niyo yan. Eat whenever you are hungry. Okay? So, kung hindi nyo feel na gutom, pero nanginginig kayo, sip kayo electrolytes. After 30 minutes, kung hindi mawala, kumain. Kasi hindi naman sa tiyan mararamdaman ang gutom. Marami po. Pwedeng sumakit ang ulo, mahilo, manghihina, nanginginig. Ayan. Okay? So, check. Okay. Hello po, Doc. From Bicol Region, Naga City, Jeanette Jaime. Pwede po ba mag-fasting ang may GERD or acid reflux? Yes! Yes, si Mika Espinas. Actually, ang nagkakos ng GERD or ng acid reflux nyo is high carbs, sugary food. Ganyan ako dati, may GERD. Nag-omeprazole ako dati, nawawala. Tapos pagka tinigil ko, babalik ulit. Because I eat high carbs dati. 94 kilos ba naman? Okay? Nung nag-ayos ako ng nutrition, tanggal ko lahat ng mga high carbs, sugary food, sugar drink, tanggal. No GERD. No medication. Okay? Meron pong binigay sa akin ng I Am Doctor na Godex. I don't know yung Godex. Pasensya na. Medyo bumaba siya, tas nag-low carb po ako. Ngayon po is AST 55 and ALT is 63. So, slightly elevated po siya. So, meron pa kayong mga nakakain. Hindi nyo lang alam, pero kung nag-i-strict low carb talaga kayo, kadalasan pwedeng naglo-low carb kayo pero kumakain kayo sa labas. So, iwas muna sa pagkain sa labas, focus muna sa home cooked meal kasi hindi nyo alam kung ano hinalo dun sa mga pagkain ninyo. Okay? Chuchu! Thank you very much. Thank you for the stars. 50 stars. Maraming salamat. Thank you po, Doc Brian. Naglo-low carb po ako, Doc. Yun nga lang, medyo alanganin po ako kumain ng taba ng pork. Now po, naintindihan ko. Na po, last result po ng SGOT ko, normal na po. Pero yung isa po, kulang po sa 4 para ma-normal. Mataas pa po yung isa. Okay, continue lang po. Hindi naman yan, yung katawan natin, iba-iba. So, paano mag-recover? Unti-unti. Yung iba, agad-agad, nagre-recover na. Normal na. Journey yan. Lifestyle ang ginagawa natin. You need to be consistent para maging lifestyle. Mas madali yan. Okay, Doc, good evening. Tanong ko lang po, if ang fatty liver nagsimula sa fatty food or liquor? Okay. Dati, sa liquor. Ang taas ng incidence ng fatty liver, mga alcoholic. Kaya alcoholic liver, fatty liver disease yan eh.
Pero etong mga previous generations, yung nauso yung mga matatamis na yan, ba, 'di ba? Haba ng pila yung mga drinks na sugary food, sugary drink. Haba ng pila niyan, pinipilahan. Okay? So, sa generation natin na puro sugar, puro high carbs, yan na yung tinatawag natin non-alcoholic fatty liver disease. Yan na yung problema natin ngayon. Okay, Doc, pwede po ba mag-lift weights kung meron slight scoliosis? Yes, meron naman percentage po yan. No? And lifting, wag naman yung mabibigat. Yung kay, sino ba yung Olympian natin? Okay, yun. Heidelin Diaz. Yan, wag yung ganun. Pwede kayo mag-lift kung ano lang kaya nyo, ha? Good PM, Radnia Mota, kapag na-cholecystectomy po ba isa din sa cause ng fatty liver or dahil lang po sa diet? Okay, ang cholecystectomy is tinanggal ng gallbladder. Okay? So, different po yan. So, pagka ang gallbladder natanggal, okay, wala nang storage ng bile. Pero ang liver, nagpo-produce pa rin ng bile. Pero please, advise ko, chew your food properly before swallowing para hindi naman mahirapan. Okay? Sa pagtunaw. Blessed evening po, Doc. Malaking tulong po ang mga videos ninyo. From 94 SGPT to 34 na lang in just 2 months. Wow! Congratulations! Very good. Lifestyle change po talaga. Ako, creating ko na lang po ang 107 from 110 in just 2 months. Din po. Oh, wow. Imagine that. Okay, continue lang po. Doc, okay ba ang saging sa low carb? Ace Hamandra? No. Okay. Pa-shout po, Doc, from no kung nasa strict tayo. Strict safe food list lang. Okay. Shout out, Gif Larong. Bakit po, Doc, bawal yung papaya sa low carb? Okay. So, kung nakikinig po kayo, no, sa mga low carbers po ito, sa low carbers, kung nag-heal po kayo, meron kayong mga metabolic diseases, obese, ganyan, mag-focus muna kayo sa safe food list, huwag muna sa kosher food list. Pagka metabolically stable na kayo, allowed na natin yung kosher food list. Pero, ang kosher food list, nandun yung papaya, yung mga fruits. 1 serving lang. Nasa kosher food list, huwag everyday. Okay? 2 to 3 times a week. Pwede na. Okay? So, bawal siya kung nag-heal pa tayo na meron tayong kinokorek, safe food list lang. Pero kung wala naman na kinokorek, metabolically stable kayo, you can eat kosher food list. Andun po ang fruits. Okay? Pero piliin nyo po yung low glycemic index. Doc, pwede po ba ang magpa-check up kahit andito ako sa ibang bansa? Yes po, Miss Camille Santos Garcia. Message lang po para mabigyan ko kayo ng details. Paano malalaman kung may fatty liver? Liver function test, SGPT, SGOT, or ultrasound, CT scan, or MRI. Fast forward yata gusto. Okay. Ang ganda nga po ng pagsasalita niyo, Doc, dahil naiintindihan po namin maigi. Saktong-sakto lang po. Siguradong walang mamimiss, lalo na at naka-live po kayo. Yes, Sir Rick Rosimo. Okay lang po yun. Nag-accept ako ng mga opinion, honest opinion. Nag-accept ako niyan. Okay lang yun. Correction din. Okay? Hindi naman tayo magiging perfect. At least, napapractice natin ang turo sa inyo. Lalo na sa mga low carber to, ha? Kaya yung mga low carber, i-share nyo. Kasi may mga low carber, they have no idea what's low carb. Ang dami nilang questions. Ayain nyo na dito. Ito ang platform to ask questions. Diyan tayo okay? Shout out, Doc, from La Union, na imbag nga rabi Prince Jerave, Abat Viernes. Good PM, Doc, may fatty liver po. Pinsan ko, ano po mga food ang bawal kainin? Digna Gabuya. Okay. Dito sa official page, nakapin po, andyan yung food list ni Doc Iris Radeb and Dr. Grace Rohotan. Mag-focus lang siya sa safe food list. Kaso kung hindi siya naniniwala sa low carb, mahirap po yan. Okay?
Hi po, Doc. Pwede po ba uminom ng Myra E habang naglo-low carb? Okay, supplements. Yes, okay lang po yan. Yung SGPT 51, normal ba yan? Slightly elevated po, Sir Mark. Doc, bukod sa mga berries, ano pa pwede pang tanggal umay? Okay. Yung mga low-carb bread without sweetener. Mag-bake kayo. O kaya, mature meat ng coconut. O kaya, pipino. Ayan. Tanggal umay. Good evening, Doc. Watching from Iligan City, Tessa Dosdos. Good evening po. From Lucena City, Mayat Ranido. You're welcome, Ann Bartolome. Doc, pwede kumain ng itlog ang may colon cancer at pwede ba mag-low carb? Yes, Susan Cruz. Ito ha. Ang may cancer, ang energy source niya, sugar. Okay, ulitin ko. Ang cancer, ang energy source niya, sugar. Ang hate niya, oxygen. Okay? So you do low carb if you want that cancer na hindi lumaki, hindi kumalat. Mag-low carb ka, restrict your carbohydrates kasi ang carbohydrates, sugar. No sugar food, sugar drink. Focus ka sa home cooked meal and also do fasting. Yan yung healing. Yan ang fountain of youth, fasting. And then, do exercise. Oxygenate your whole body. Oxygenate your all organs. Hit na hit ng cancer yan, oxygen. So, exercise, do lifting, do cardio. Yan. Hello, Alicia Cotoner Guevara. Doc, may nabasa po ako sa video na isang doctor nutritionist. Dati nag-low carb, galing sila kay Dr. Rojo, napahamak at pumunta sila sa doctor nutrition na sikat ngayon sa social media. Ano po masasabi niyo doon? Wala. Because I do not know them. I do not know what they did sa low carb nila. Okay? I have been practicing for almost 3 years and lahat po ng na-experience ko, ang dami ko na experience regarding sa low carb. And lahat po ng mga experience ko, puro positive. Okay? Kung meron mga negative, syempre, hindi mawawala yan. Pero, it's because you, the patient, is in charge. I just give guide. I give advice. If you're willing to follow it, okay. If you're not willing to follow it, hindi kayo coachable, mag-cheat kayo, that's for you to... nasa inyo po yan. So, hindi ko po alam paano sila nag-low carb. Okay? Pero, marami po mag-a-attest sa akin. Lahat naman nag-guide ko na mga sumusunod. Okay? Kasi meron mga akong gina-guide, hindi sumusunod. Alam nila yun. Okay? Pero mas marami, na-amaze ako. Bakit ako very vocal right now regarding our advocacy? It's because, kung naaabutan nyo yung live ko, yung CKD 5. Wala na. 0. Alam mo bakit? CREA is normal. Nagtataka ngayon yung nephro. Pinatanggal lahat ng gamot. Wala tong gamot ngayon ha. Walang gamot sa hypertension, walang gamot sa diabetes. Pero hinatulan siya ng CKD5 2 years ago. Nagpag-guide sa akin 2022 May. May pa. Tapos, siguro, 4 months siyang nagpa-guide sa akin. 4 months. Then, every 3 months, nagpa-follow up sa akin. Sinusunod niya lahat ng advices ko. Sinunod niya lahat. And then, yung kanyang CREA, pababa ng pababa ng pababa. Now, it's normal. Wow! Ako nga na-amaze. Wow! CKD5, Diyos ko, tuwang-tuwa ako nun ha. Breakthrough. This is an anecdote from my patient doing the correct way of low-carb journey. Okay? So, pagkatama po ang ginagawa natin,
maganda ang magiging resulta. And ang dami na akong mga na-experience sa mga patient ko. Ay, bakit ako titigil? Kung ngayon na doktor ako, ang daming natatanggalan ng gamot, ang daming gumaganda ang kanilang health. Compared nung dati akong doktor na palagi nagdadagdag ako ng gamot, ay pipiliin ko na ngayon. That is why I'm so very vocal ngayon sa aking advocate. Hindi ko kung wala akong na-experience na magagandang ganyan sa low carb, hindi ako magiging vocal. Okay? Yes, kaya nga, feeling ko ngayon ako dito ko na-fulfill ang pagiging doktor ko. Okay? So, please share this para doon sa mga gusto mag-low carb or mga naglo-low carb na ang daming mga questions. We will answer that here. Ito yung platform that you can ask and I will answer it hanggang sa kaya kong masagot freely. Okay? This is my advocacy. Kaya manood lang po kayo ng live ko. Magtanong, sasagutin natin. SGPT Doc 70. Oh my, oh my, oh my. Oh, that's times 2 the normal. No. Hindi naman. Hindi pa naman. Kasi kung 40 ang normal, times 2 is 80. So, wala pa doon. Lifestyle change. Mon Morit. Sherdan, thank you, Doc. From Paranaque, Doc. Ask ko lang for curiosity, ang poisonous plant ba pag nakain? Poisonous nga. Oo. Nakain, abot ba ng mat kung nakain na ito for curiosity? Ay, hindi ko alam. Depende sa yung poison, yung amount na nakain. Kadalasan sa mga plants, very poisonous yung roots. Kaya please mag-ingat kayo kung kumakain kayo ng roots. Yan ang pinaka-poisonous part ng plant, the roots. And wala akong masyadong idea sa mga kung ano yung level ng poison ng mga plants na yan. Okay? Jamaica, namatay yung tatay, andyan ngayon nagsusupport sa si Jamaica. Oh. Diba? Naku, thank you, Miss Jamaica. Condolence sa pagpanaw ng iyong father. Condolence po. Siyempre, this is very nakaka-down na time para sa family, no? Pero andito pa rin, nagsusupport sa akin. I'm so thankful. Ako po, parang hindi ko, yan. Anyway, condolence. Let's pray for the soul of your father. Okay? Nakita ni Mami Ellen yung post na kahapon. Si Mami Ellen, nakita yung post mo, no? Na namatay ang father. Okay, dating may fatty liver, nag-low carb, 3 months, ayun, nawala na. Puso. Yan. Jet Fontanilla Navarrete. Very good. Thank you for sharing, Peter Malyari. Doc, creatinine 134. Oh, that is elevated. Hindi po diabetic, controlled ang hypertension. Bakit ganon? It's because of the nutrition. Or pwedeng dehydrated. Ayusin niyo po yung nutrition ninyo. Mag-fluid, increase your fluid intake. I-out niyo muna ang mga coffee, tea, kasi pwedeng nag-cause ng diuresis. So, na-dehydrate ulit yung katawan natin. Okay? Focus lang po muna sa fluids. Eat real foods. Focus sa home-cooked meal. Huwag muna kayong kumain sa labas. Okay? Good evening, Liza Aquino. Okay po ba ang black coffee sa fatty? Yes, Christian Benedict Candale. May studies po na maganda ang kape sa liver. Okay, black lang po. Okay. Sa no creamer, no sugar. Ano magandang i-take na supplement? Hindi pa ako nagpa-check para lang malayo sa ganyang sakit. Melvin Cesar, Roa Abejo, there's no such thing, supplement para may-prevent. Okay? Usually, nagbibigay ako ng supplement kung underweight po ang pasyente ko. Kung hindi naman, you have normal weight, no need for supplement. Kainin nyo po yung mga vitamins and mga minerals, mga natural food, real food. Doon nyo kunin ang vitamins and minerals. Okay? Nandyan po na lahat. Kaya variety of food po ang kakainin natin. Loud and clear po ang audio nyo. Yes, thank you, Sir Nick Fefeder. Sherdan, thank you, Miss Chuchu. Doc, bakit po pag hihiga ako parang nalulunod ako? Kailangan ko elevate pa unang ko. Ano po kaya yun? Okay.
baka sobrang puno ang tiyan nyo. So, usually, hihiga kayo 2 hours after meal. Tapos, please, 80% full. Wag magpakabundat. Wag yung, minsan kasi, ay, pusog na ako pero may tira pa. Uubusin ko na. Wag. Okay? Wag ganun. 80% full. Tapos 2 hours before lying down, yun ang gagawin nyo. Kasi kung pagkakain tapos hihiga kayo, yan, medyo parang bumabalik. Okay? So, kaya parang nalulunod kayo. Okay, loud and clear daw dito sa Makati. Rick Rosimo, good evening, Mina. Ay, good evening. Ito yung favorite nurse ko dito sa Bulacan, sa Iyanga Hospital. Ngayon, nasa ICU na yata or sa ER. Dati nasa NICU siya. Okay? Good evening po, Doc Bry. Hello from Tutsi, Sherdan, Gina Bautista Cruz. Doc, aside po sa strip urine test, paano po malalaman na sa ketosis stage pa po ako? Ano po pwede homemade test? Blood lang po. Meron pong mga sa dugo, mache-check nyo. Okay? Good evening, Kate De Ocampo. Doc, how will you know that healed ka na sa fatty liver mo? Ultrasound. Aside from ultrasound, CT scan. Kasi malalaman mo lang talaga kung fatty liver ka through diagnostic test, yung imaging. Ultrasound, MRI, CT scan. Hindi yung sa dugo, yung liver function test, pwede kasing mataas siya, hindi naman ganun kataasan, mataas lang, hindi siya times 2 the normal. Tapos pagka nagpa-ultrasound, normal naman. Kadalasan pagka times 3 the normal ang result ng liver function test, saka ka makakita ng sa imaging may fatty liver. Okay. Doc, good PM po from Michelle Pascual Villanueva. Asa lang po if sa left side po ng ribs ang sumasakit, anong po kayang problema? Kung left side, that will be your spleen, your pancreas, or your pwedeng stomach. Okay, dito sa left side. Upper. Kung sa lower, kung babae po kayo, andyan yung ovary. Siyempre, yung mga ureter. Or, yung kidney kasi sa likod. Yung intestine, baka punong-puno na ng dumi. Pwedeng sumakit. Okay? Good evening, Joms Villaflor Crisostomo. Doc, okay po ang blood chem ko last month. Okay, very good. Eyatel, elevated lang po ng 0.5. Okay naman. Ikaw naman. 0.5 lang. Konting chembot. Wala na yan. Pero laki po ng tiyan ko. Hindi flat. May fatty liver po ba ako? Through ultrasound makikita. Pero kung ang liver function test nyo, yung SGPT, SGOT is normal, more than likely baka wala. Ngayon, kung malaki ang tiyan ninyo, yan yung tinatawag na visceral fats. Yan yung thin in the outside, fat in the inside. Okay? Paano nyo matatanggal yan? Naglo-low carb na ba kayo? Ay, oo nga. Naka-low carb. Okay. Kung naka-low carb kayo, tanggalin nyo yung mga sweetener. Okay? Mag-fasting kayo. Mas mababurn yan kung nag-exercise kayo. Okay? Lifting and cardio. Pero itong visceral fat dito, pagka nag-cardio kayo, like you run 1 hour, o kaya walk lang, cardio, start lang muna kayo sa walk. Pero mas mawawala yan sa mga running. Pero hindi ko ina-advise na mag-run kayo kung sedentary, mag-start lang kayo sa walking muna. And eventually, magle-level up yan. Mag-a-upgrade. From walking, brisk walking, from brisk walking, jogging, from jogging, running. Okay? Pwede po ba mag-low carb ang friend ko basta gusto niya? Hello po, Doc Bry from Zambales, Dadang Dulyas, Nerissa's Kitchen, watching from Baliwag at Sportsify Badminton Center, getting fit to. Wow! Perfect. Sige, mag-badminton kayo. Okay, good evening po, Doc. Thank you po. Melinda Victoria, hello po, watching from Greece. Wow, sa Greece. Pwede po ba mag-carnivore ang may fatty liver at proteinuria? Yes, Marifel Tusing Enriquez, as long as it's correct,
ang low carb ninyo. Kasi, okay? Tapos, kung gusto nyo, magpa-guide kayo, magpa-monitor. Mag-message lang sa akin. We can have free assessment muna if gusto nyo. Okay, Judith Flores, good evening from Las Piñas. Doc, anong laboratory para makita kung may fatty liver? Ultrasound, whole abdominal ultrasound, nandun na lahat. Liver, pancreas, kidney, kung lalaki, prostate, yung whole abdominal ultrasound. Nandun na po lahat. Okay. Doctor, paano kung magpapakonsult and magpapamonitor? I am diabetic. Christy Castañeda, mag-leave po kayo ng message dito sa page na to, official page, then ibibigay ko yung details. How to avoid constipation po while on LCIF? Corinne Tienda, your electrolytes should have Epsom salt. Laxative po yun, Epsom salt. Okay? Kung hindi, increase your fiber. Okay? Good evening po, Doc. Sir Miss Georgie. Doc, nanghihina po ako ngayon sa low carb. SIP electrolytes. Kasama yan sa transition. Okay? SIP electrolytes. Bawal ang puyat. Or kumain kung gutom na. Doc, pag wala ng gallbladder, prone na ba sa acid at GERD? Hindi po. Resort blood chem ng husband ko, Doc. Liberal LC. HDL ratio niya is 5. Naku, taas ah. Okay, ano ba yan? Trigly, kasi usually trigly and HDL ratio ang kinocompute ko. Okay? High ang AST niya. Hindi naman alarming ang AST na ganyan. Ang alarming times 3 the normal. Kung 34, times 3 mo siya. So, nasa 132. Okay? Alarming na ba to? Pero LT niya 25. Okay? Lifestyle change. Talagang pagka sinabing liberal, 100 grams of carbohydrates per day. Baka nasosobrahan siya. Tapos, wala pang fasting. Kasi mahirap kasi mag-fasting kung meron pang mga carbohydrates. Nahihirapan sila. Tapos, walang exercise. Okay? Ang exercise 20% of your health yon, 80% nutrition. And, walang age limit ang exercise. Baka hindi nyo alam. Okay? My shot sorry. Ano my shot sorry? Ame Asenho. Okay. Good evening, Daniel. Oy, Coach Dan! Eto. Kung gusto nyo magpa-guide, magpa-coach sa lifting, okay, sa inyong journey sa pampalakas, pampaganda ng katawan, kontakin nyo si Coach Daniel, WTG. They're willing to coach you. Okay? You just message them. Good evening, Doc Bry, watching from Bukidnon, Baguio, Amata Magtrayo, watching from Melbourne, Annie Davis. Good evening po, God bless, Arlentina Bernardo Ramonos, Happy New Year, Juniza Nosiete Levasti. Ask ko po, pamangkin ko, tested with hyperthyroid, pero negative naman po sa mga bukol, bigla na lang namayat. Yes, yan po ang isang symptoms ng hyperthyroidism. May ibang way po for natural treatments or ano pong dapat i-avoid to eat. Salamat po watching from San Juan. Okay. Meron kami mga patient na minomonitor, kami ni Kuya Gibo, hyperthyroidism, hypothyroidism, both. After 2 months or 3 months, gumaganda ang kanilang thyroid function test. Okay. Doc, pwede po ba mag-take barley as long as natural, walang creamer, walang sugar? Gilbert Lacamento. Doc, wala na akong gallbladder. Yes, okay lang po. Zudzane Navarro. Mag-low carb, okay lang. Hi Doc, ano po ba ang gagawin kapag may fatty liver? Test Kempis. Kung low carber po kayo, focus lang sa safe food list. Out po ang caution food list. Okay? Bawal po ba ang puro prito sa coconut oil? Hindi naman, kat umali. Pero, mas maganda, may sabaw din. Broth. Okay? Ako dito. Since 2016 po pa ako nareseta ng doktor sa fatty liver. Inignore ko lang kasi mahal yung gamot na nireseta. O, di ba? Ferdinand Laureta. Hello po, Doc. Musta po watching from Paris? Azil Paz. Yes, hello. Good evening, Doc.
ko may fatty liver but I am hesitant introducing low carb to him because he also has kidney stones pero hindi siya in-advise for surgery. Ruth CJ Sunyal Rubenial, alam niyo bakit nagkakaroon ng kidney stones? Hindi mainom sa tubig. Okay? So, yun lang yun. If you want, you can have your papa guided, monitored kung gusto niya mag-low carb. Kasi kung ayaw, hindi siya open sa low carb, wag na. Sayang lang. Watching from Holosulu, mataas po ang ALT, SGPT ko. Ano po maganda gawin? Okay. Focus on safe food list. Kung low carber kayo, Darimer Damang. Safe food list lang. Out ang caution food list. Okay. Home cooked meal. Good afternoon. Evelyn Balyo, may online consulta. Yes po, Miss Georgie. Mag-message lang po. MJ Deramas, hello. Good evening, Evelyn Balyo, Naimbang Ngarabii, Christy Castillo, result pa ng usas ko, fatty infiltration of the liver, 2 months. Dirty low carb kasi minsan may condiments ang ulam. Yun. So, please address your fatty liver because kung hindi, it eventually become liver cirrhosis, irreversible, or liver cancer. Okay. Kaya, Doc Bry. Okay. Start ako low carb 2 weeks, parang akong bagong sila. Yes! Newborn you. Okay? Ibang-iba. Pagka nag-adapt kayo sa low carb, yung benefits, wow, parang nanibago ka. Watching from Manila, Evelyn Balyo, okay lang po ba mga instant coffee? Nope, hindi po. Bawal po siya, Romel Legazpi Peria. Pero yung coffee, black, no creamer, no sugar. Okay. Good PM watching here in Muntinlupa, Sonia Laureta. May echo na naman po sa buong building ang voice mo, Doc. Ang lakas siguro ng volume. Good evening po, Doc. Nag-low carb po ako umpisa June to September. Kaso binalik ko po high carb. Dami ko po nararamdaman na ulit sa katawan ko. Lagi pa ako nahihilo. You did your low carb wrong. So, magpa-advise, magpa-guide. Iba ang low carb pagka nag-adapt ang katawan ninyo. Ang laki ng benefits. Okay? Anong workout, Doc, para makita kung may... Okay. Liver function test and syempre yung imaging, ultrasound, whole abdominal ultrasound or CT scan or MRI. Good evening, Rita Magalion. Yes, what hotel po in Cebu? What hotel in Cebu? Hotel in Cebu. Message. Oh, mag-message lang. Magme-message po ako. Okay? Doc, good evening. Okay lang po ba na magtuloy pag-wait sa exercise kahit may pain? Oh, pagka may pain, stop, consult. During exercise or tumatakbo, during may pain, you stop, then consult. Pero kung after exercise, soreness yon. Oh, normal yon sa mga nag-workout or nag-exercise. Okay, saan sa Cebu? Mamaya, i-announce ko naman po. Amy Valencia Descalzo, good evening. Hello. Air Mahilum. Good evening. Good evening, paring Larry. Azia Sweets. Azia Sweets. Naimbang nga rabi, Doc, di kalman napanak nagpa-doktor. And kasi dito ang ko at the Whisselman, so baka yung allergy niya, Jack na ibagang nanganak itidilis, tuyo, and other dried fish. Okay, kumain po ba may dry cough? Okay. Mary Ann Leong, focus muna sa safe food list. Increase your fluid intake kung may ubo. Kung may asthma, iwas muna sa mga nuts, processed food, seafoods. Okay? Iwas muna po doon. Okay. Hello, Doc. Good evening po. Okay lang po ba dahan-dahan lang pag-alis ng carbs? Newbie? Yes. Chris Vincent Argon. Kung hindi kaya yung talagang tanggal, yes, you dahan-dahan. Okay, okay lang yan. Doc, diabetic po ako. How to consult po sa inyo? Kids de Acampo. Leave a message dito po sa official page. Then, I'll give you the details. Doc, pwede ba gamitin yung Epsom salt, tartar, at baking soda as... Yes. 1 liter of water, 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt, 1/4 teaspoon of baking soda, ginagamit sa pagbe-bake, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. Doc, kapag low carb ka, need pa po ba mag-vitamin C? Hindi na. Kasi maraming vitamin C sa mga kakainin natin. Okay?
8 years nang na-stroke, Doc, pwede bang kumain ng mga taba? Yes, Ani Benesiro, pero you need guidance po. Lahat po ng mga may health conditions, diabetic, na-stroke, hypertensive, mga nag-i-insulin, CKD, need nyo po ng clearance sa inyong doctor or sa low-carb doctor. Okay? Or magpag-guide. Lalo na sa mga nag-i-insulin, kailangan po talaga may guidance, monitoring. Kung walang monitoring, napakadelikado po yung gagawin ninyo. Okay? Good morning, Venus Lagunero. Now pa lang po mag-start, kaya nagre-research pa about low carb. Very good, Louis Joseph Galizan. Malaki nilobo ng katawan ko after ko tumigil sa pagiging athlete. Yun. Okay? So, kahit tumigil ka sa pagiging athlete, if you are nag-lifestyle change kayo, okay, hindi kayo ganun babalik sa paglobo. Okay? Nung na-high carbs ako noon, 2 months lang, grabe yung tinaas, 10 kilos ang maa-add. Okay? Doc, kailan po ang duty mo sa Ace Valenzuela? January 20 palab ako, thank you. Okay, we'll leave, mag-a-announce po kung may clinic po ako. Okay? So, Saturday to sa Valenzuela. Pero January 20, no clinic po ako. Wala po sa January 20. Emmy Valencia Descalzo. Wala po ako sa January 20. Hello. Guapo LC Doc. Ana Celerio. Yes. Continue lang sa low carb. Jean Gases Tinoy Tianga. Good evening po. Watching from Imus, Cavite. Okay lang ba yung black coffee with low carb butter? Meron po ako allergic rhinitis. Hindi po matanggal-tanggal. 3 years na po ako naglo-low carb. So, may something wrong. Okay. If you want to extend your fasting, tanggalin nyo yung butter. And ang allowed lang is grass-fed butter. Okay? So, Jean Cases Tianga. At kung hindi pa natatanggal, 3 taon na yung allergic rhinitis nyo, may problem talaga. Consult. Good evening, Doc. Watching from Malaysia. Tanong ko lang, pwede pa rin po ba uminom ng omega fish oil kahit naka-low carb? Yes po, Doreen Guadalupe. Yes, 24 hours ang validity ng electrolytes. Thank you. Thank you very much. Thank you for the stars, Evelyn Value. Okay. Paano po magpa-consult? Lahat po ng gusto magpa-consult sa akin, message po kayo dito sa page. Bibigay ko yung mga details. Fatty liver po ako doing LCF for almost 5 months na po. Minsan po may pa-dirty. Yun lang, yung last po na result ng SGOT ko, 52, pero yung SGPT ko, 17 na lang po nung last check-up ko. Okay, so nag-i-improve. Kung mag-strict po kayo, mas i-improve yan. Okay? Thank you sa inyo, Doc. Kahit hindi ako strict low carb, masaya ako, malaki na pinagbago ng lipid profile ko po for 2 months. Kahapon po nagpalab ako. Dati 221, ngayon 180. Very good. HbA1c, dati 10. Wow! Ngayon 6.6. Needs improvement pa rin yan, ha? Continue lang. Okay. Good evening, Alphon Agapito. Tanong lang ko, guabano, dalandan? Hindi po. Pag ang tao may fatty liver, ano maramdam? May sintomas ba? Wala po. Zazinalian yonagam. Wala po. Kaya nakakagulat, baka ano na, ang taas na ng stage ng fatty liver. Okay lang po ba na low carb pero may dalang kutsarang rice, Peter Malyari? Okay, tapos okay lang po ba na mag-jogging kahit 20 minutes? Yes, pwede namang unti-unti. Liberal ang tao dyan. Mag-jogging kahit 20 minutes pero magwo-walk pa ako. Okay. May aneurysm. Bawal magbuhat na napakabigat. Okay, mag-strict ka. Good evening, Doc. Christina Flores, pwede po ba kumain araw ng pork, beef, eggs, taba ang may cardiomegaly na na-diagnose po ako ng coronary artery disease. As long wala pong high carbs, no sugar food, sugar drink, no processed food, do fasting, and exercise. Okay, good evening po, Venus Lagunero. Mag 2 months na po akong LC. Dati FPS ko 16, ngayon 7.4. Slightly elevated pa rin yan, ha? Kaya pa yan. 140-90 ang BP ngayon, 130-80. Pero ang problema ko lang po ngayon, ang mga pako po namamanhid. Okay, so you're still diabetic. Yan na po yung mga komplikasyon ng diabetes. Okay, diabetic neuropathy.
Anong fruits pwede sa low carb? Strawberry and all berries and avocado lang. Okay? Kung nag-heal pa lang kayo, meron kayong hypertension, diabetes, CKD, ganyan. Hindi po allowed ang mga fruits except yung strawberry, berries, and avocado. Nasa caution food list. Kung metabolically stable kayo, pwede kayo sa mga fruits, one serving lang. Pero caution, moderation, hindi yan everyday. Ilang beses po sa isang araw pwede uminom ng black coffee. Kung wala namang problem, 1 to 2 cups per day. Doc, constipated ako na. Kumain ako taba. 1 week. LC, nabawas na din yung bloated ko sa LC. Okay, kung constipated, mag-electrolytes with Epsom salt. Good PM, kailan po schedule sa ACE Clinic sa magpa-guide sana ako. Okay, mag-leave po ng message. Okay, dito sa mag-a-announce po ko. Kayo mag-alala. Mag-a-announce ako kung kailan yung clinic ko. Maganda po ba sa may fatty Doloneuroba Hepafort? Katulad ng sinabi ko kanina, there's no supplements sa liver, fatty liver. Kahit uminom kayo ng mga kung hindi nyo babaguhin ang inyong lifestyle, ang inyong kinakain, kung hindi kayo nagfa-fasting, hindi kayo nag-exercise, fatty liver pa rin yan. May gallstone, high blood. Ako dati, naka-LC na ako. Hihinto ko na noong nag-400 cholesterol. Natatakot ako. Okay. Sige lang. As long as strict kayo, okay lang yan. Ha? Okay. Sa 14. Okay. Okay. Sa January 14, sa mga taga Cebu, meet and greet, or assessment, or free consultation, meet me, Azia Suites, 2 p.m. sa lobby. Okay? Kita-kita po tayo doon. Okay. Fatty liver, ano ang malalang idudulot nito sa atin? Siyempre, pagka hindi natin ma-address ang fatty liver, liver cirrhosis, irreversible. Liver cancer, more so. Okay? So, change your lifestyle to a healthier one. Right mindset, proper nutrition, low carb. Yan yung ina-address niya ang inflammation. Do fasting, healing po yan, fountain of youth. Autophagy, active lifestyle. Do cardio, do strengthening exercises. It will strengthen your body, more so sa mga organ. And do not forget to share this, adapt, and we will evolve. And also follow my YouTube channel, Dr. Brian Aubrey Castillo. Andun yung mga luto, mga easy to cook. Okay? Adapt and evolve. Bye.